Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Rizalyn. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Nakakatakot. Ganoon ilarawan ni Andrea ang kasal. Sino nga ba naman ang hindi matatakot kung lumaki ka sa pamilyang pundasyon ang away at sigawan? At ito ang kwento ng buhay ni Andrea. Nakakainis yung lalaki na yun ah. Nang malaman na tatakbo ko bilang mayor tumakbo rin. Gaya-gaya. Iritableng bulalas ni Andrea habang hinihimas ang sariling sentido. Lunes na Lunes ay isang masamang balita pa talaga ang sasalubong sa kanya. Napatingin si Andrea at ang kanyang sekretarya sa labas at nakitang maaliwalis sa panahon. Kasalungat naman ito ang tensyong nagaganap. Buo ang kumpiyansa ni Andrea noon na siya talagang mananalo sa susunod na eleksyon. Pero noon yun, dahil nakahanap na rin si Andrea ng kalabang party list na paborito rin ng mga tao at malaki ang tsansa na manalo. Ma'am, ganyan talagang politika. At saka last term niyo na ngayon kaya siguradong pagbibigyan ka ng mga tao. Pagpapalubag loob ni Helen, isang sekretarya kay Andrea. Ay, yan din yung iniisip ko, Helen Pero alam mo rin na malakas ang Kapitan Jackson na yun sa mga matataas. Siguradong malaki ang budget nila para sa eleksyon na ito. Marumi ang politika. Baka madalang ang lalaking yun sa pera ng lahat Si Andrea ay isang 25 years old na babaeng politiko. Simula na makagraduate ay agad niyang hinarap ang hamon ng politiko at nagpatuloy sa yapak ng kanyang mga magulang na dati ring politiko. Mainitid ang ulo. Ganoon kung ilarawan ang babae. Mabuti na lang at maganda at matalino ito kung kaya't mahal pa rin ng mga tao. Hindi ko pa nakikita yung Jackson na yan ng personalan, pero baka mahirapan ko lang yan kung sakali. Natawa na lang ang sekretarya. Sanay na sa inaakto ni Andrea. At saka nga po pala ma'am, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kung patungkol yan sa kabilang partido, wag na lang muna, maimbyerna lang ako Mahinang natawa ang sekretarya at ibinigay ang isang bulaklak. Tumas naman ang kilay ni Andrea sa natanggap. Galing yan kay Sir Jackson, ma'am. Panay naman ang pagtatago ni Helen sa sarili niya mangiti na hindi naging patagumpay dahil talagang nagtagumpay ang kilig sa kanyang sistema at aliw na aliw sa nangyayari. Gusto ko yata ligawan, ma'am. Pinagsasasabi mo dyan, baka may makarinig sa'yo. Hindi tinanggap ni Andrea ang bulaklak, kaya nilagay na lang ito ni Helen sa desk. Nito ko lang napansin na may gusto talaga si Sir Jackson sa'yo, ma'am. Na-mention ka niya sa kanyang interview at hulaan mo kung ano yung sinabi niya, ma'am. Nanatiling dilat na dilat ang mga mata ni Andrea. Ano naman? Na ikaw yung ideal wife niya. Yung gusto niya mapakasalan balang araw at maging ina ng mga anak niya. Nakakairita. Nakakahiya. Iyon ang mga salitang naglaro sa isipan ni Andrea habang palakad-lakad sa meeting venue. Ngayon, gaganapin ang meeting ng mga tatakbo sa eleksyon, kaya ang makita si Jackson ay inaasahan na niya. Siguradong gagamitin niya lang ako para mas tumas yung tsansa na manalo. Anong tingin niya sa akin? Uto-uto. Hindi niya yata alam na nakilala ko ng pinakabarumbadong lalaki sa buong mundo, kaya sanay na ako. Bulalas niya sa hangin at pumormal lang ng nagsidatingan ng ibang attendees. Beautiful as ever, Miss Mapagmahal. Ani Albert, ang tatakbong vice mayor na naka-party list ni Andrea. Miss Mapagmahal ang siyang apelyido ni Andrea. Minsan nga'y gusto niyang palitan ng apelyido dahil hindi ito tumutugma sa personality niya. Mapagmahal? Pumuti man ang uwak ay baka'y hindi pa rin naisin ng babae ang magmahal. And handsome as ever, Albert. Naningkit maya-maya ang mga mata ng lalaki. Anyways, napanood mo na ba yung interview ni Jackson? That video. Simula nang banggitin ni Helen ang patungkol sa pag-amin kuno ni Jackson sa isang interview, ay agad itong pinanood ni Andrea. Ay, nababalo na yata yung Jackson na yun
Bakit hindi na lang mag-isip ng magandang plataporma? Total, trabaho naman niya yon. Baliw na nga yata, Mayor mapagmahal. Crazy in love. Come on. Pairap na natawa ang babae. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nandito tayo para pag-usapan ng eleksyon. At hindi na nga kanilang pinag-usapan pa si Jackson. Dahil maya-maya'y sumali ang lalaki sa eksena suot ang isang formal at itim na polo shirt at beige na slacks. Gwapo, may biceps, mataas ang ilong, amoy masarap, maganda kung manamit. Iyon ang agad napansin ni Andrea na muntik nang mabilaukan sa sarili niyang laway nang magtagpo ang mga mata nila ni Jackson at ngumiti pa ito sa kanya. Dama ni Andrea ang tensyon sa buong room dahil for Pete's sake, sigurado siyang alam na ng lahat ang patungkol sa interview ni Jackson. Napakagat si Andrea sa kanyang labi. Takte! Gulat na sigaw ni Andrea nang muli na namang magtagpo ang mga mata nila ng lalaki. Napapikit siya para pakalmahin ang sarili at naalala ang napanood sa interview. Pero sir, wala yun sa mga tanong. Patungkol lang sa politika nais silang malaman. Nakangibing tura ni Dexter, ang sekretary ni Jackson nang magdagdag ng tanong si Jackson para sa gaganaping interview mamaya. Anong ideal type mo sa isang babae at meron ka bang gustong ligawan ngayon o paksalan? Binasang muli ng sekretarya ang tanong na yon at napailing-iling sa desperasyon ng kanyang boss. Sa 5 taon niya bilang sekretarya nito, ay ngayon niya lang ito nakitang ganito kabaliw sa isang babae. Bigay mo na lang uli yan sa interviewer. Giit ulit ni Jackson na ngumiti-ngiti pa. Pero sa dinami-raming mga babae, sir, bakit si Miss mapagmahal pa? Kayong alam naman nating lahat na hindi yun mapagmahal. Imbes na pagalitan ng sekretarya ay pareho silang natawa. Mag-childhood best friends sina Dexter at Jackson, kaya ganito na sila ka-close. At alam mo rin na lahat ng nanligaw doon ay nireject niya. Kahit yung ubod ng guwapo't yaman na gobernador sa kabilang lalawigan. Di minsan ba'y nakita mo akong sumuko, Dex? Hindi kailanman. Kaya makikita mo, mamahalin din ako pabalik ni Miss Mapagmahal. Paano kung kalaban ang tingin niya sa'yo? Ngumiti lang si Jackson sa kawalan. Dahil may hakbang na siya para makuha loob ni Andrea. Mahihirapan siya, alam niya. Pero para sa pag-ibig ay kayang tahakin ni Jackson ang lahat. So, sir, anong ideal type mo sa isang babae at meron ka bang gusto ligawan ngayon o pakasalan? Nakaupo si Jackson sa harap ng kamera at hindi pa man nakakasagot ay nagtitilian ang mga babaeng videographer. Sino nga bang hindi maaakit sa isang Jackson Feller? Isang 6-footer na lalaki at nagtapos bilang double degree holder. Maganda pang katawan at mas lalong gumagwapo kapag humingiti. Ideal type? Yung babaeng totoo sa kanyang sarili. Yung hindi takot mahusgahan. Yung magaling din sana magluto. Kainin mo na lang ako, sir. Bulong-bulong pa ng mga ibang videographer na hindi pa rin makapirmi. How about yung ikalawang tanong, sir? I like Miss Mapagmahal. Siya yung ideal woman ko. Na gustong ligawan. Na gusto kong pakasalan. Nang ma-upload ang video na yon ay agad itong nag-viral. Pareho kasing guwapo at maganda sina Jackson at Andrea. Kung kaya't nagkaroon na rin sila ng love team lalo na sa TikTok. At lahat ng ito ay ikinatuwa ni Jackson. Since nandito naman na tayong lahat, can we start? May meeting pa kasi ako mamaya eh. Suwestyon ni Andrea sa lahat. Nawala namang katotohanan. Gusto niya lang talagang umiwas sa mga tingin ng karamihan sa kanya. Dama niyang kilig at panunokso ng mga tao na mas lalong nagpapainit sa ulo ni Andrea. Tama si Miss Mapagmahal. Simulan na natin ang meeting. Napairap si Andrea na nakita ng marami. Hindi na nagulat ang mga tao dahil ganito na talaga kung umaktong babae noon pa. Masungit at minsan mo lang talaga mahuling nakangiti. Tawagin mo kong Miss Andrea, Mr. Jackson, dahil hindi bagay sa akin ang apelyido na yan. Natawan lahat at nanatiling poker face si Andrea. Nagsimula na nga ang meeting at ilang metro layo sa kanya ni Jackson. Pero hindi yan naging hadlang para hindi magkatinginan sina Andrea at Jackson. Baliw ba lalaking to? Anong tinitingin-ting niya riyan? Kaya mas lalo kaming naiisya sa ginagawa niya eh. Iritabling bulong ni Andrea sa hangin.
Nakilala ni Andrea na mas mabuti ang mga katunggali niya, lalo na si Jackson nang ipresent sa projector ang background na lalaki. Double degree holder, certified public accountant at licensed professional teacher, at 2 beses nagtap sa board exam. E di ko ng matalino. Komento ni Andrea na nanatili lang sa kanyang isipan. Matalino rin naman si Andrea. Nagtapos siya sa kursong Mass Communication bilang magna cum laude. Pero matagal nang alam ni Jackson ang patungkol sa bagay na ito. Sa tagal niyang ini-stalk ang babae ay pati childhood friends ito ay kilala na rin niya. Isang politiko naman ng maya-maya ay nagbato kay Andrea ng isang tanong. Bakit pala hindi ka nag-culinary, Miss Andrea? Kung gusto mo palang maging chef at may passion para sa pagluluto. Ito yung gusto ng mga magulang ko. Chill lang kung sumagot ang babae pero sa loob-loob ay bahagyang kumirot ang puso ng babae. Dahil ang totoo ay hindi naman pagiging politiko ang gusto niya. Gusto niya maging chef. Sa larangan na ito lang siya tunay na masaya, na hindi niya naipaglaban dahil hindi niya kayang suwayin ang kanyang mga magulang. Paano naman ang gusto mo, Miss Andrea? Pwede mo naman talikuran ng pagiging politiko at gawin na talagang gusto mo, right? Mas lalo na naman tumaas ang sungay ni Andrea sa narinig. Isa lang naman ang intensyon ni Jackson. Ang matulungan si Andrea na sundin ang landas sa gusto ng kanyang puso. Pero na-misunderstood iyon ng babae. Do you mean, umalis na ako sa politika para wala ka ng kalaban? Ganun ba? Oh, of course not. It's just that, napanood ko sa ibang interview mong patungkol sa kagustuhan mong maging chef. So talagang pinapanood mo lahat ng mga videos ko? Napatikhim man lahat. Yes, dahil gusto ko. At ginagamit mo mga nalaman mo para mapatalsik ako sa pwestong karapat-dapat ay sa akin. No way, Mr. Jackson. Maghanap ka ng ibang babanggain mo. Tignan mo, sir, kung ano nangyari. Napagbintangan ka patuloy. Pangangaral ni Dexter kay Jackson na nagugulat pa rin sa naging interaksyon nila ni Andrea kanina. Well, baka hindi lang talaga kami nagkaintindihan. Sadyang masama lang talagang ugali na babaeng gusto nyo. Napahima si Jackson sa kanyang panga nang mag-isip ito ng malalim. Dahil bukod sa pagpapadala ng bulaklak araw-araw, ay nais pang gumawa ng lalaki ng ibang hakbang para makuhang matamis nitong pagmamahal. Mukhang type na type mo si Miss Mapagmahal, sir. Hindi lang type. Gusto ring mapangasawa. At maging ina ng mga anak ko. Sanga talaga ako sa tapang mo, sir. Kung ganyan din ako kayaman at kagwapo baka magkaroon din ako ng lakas ng loob ligawan si Helen. Helen? Ang sekretarya ni Andrea? Mismo, sir. Ilang minuto nag-asara ng dalawa at kung saan-saan na umabot ang mga plano. Talagang nakikita na ni Jackson si Andrea bilang ina ng kanyang mga anak. Nag-iisip na nga rin ng lalaki ng pangalan kung sakali mang babae o lalaki ang magiging anak nila. Lumaki si Jackson sa isang tahanan na punong-puno ng pagmamahalan. Hindi man masyadong mapera ang kanyang mga magulang, ay nasaksihan niyang labis sa pagmamahala ng mga ito. Na kahit matagal nang sumakabilang buhay ang kanyang ina, nakikita ni Jackson kung gaano pa rin ito kamahal ng kanyang ama na hindi na muling nagganap ng asawa. Dahil yan kung bakit magandang pananaw ni Jackson sa pag-ibig at kasalungat noon si Andrea. Kung talagang gusto mong mas makilala pa si Miss Mapagmahal, sir, may naisip akong plano. Napapahilamo si Jackson sa kanyang mukha gamit ang kanyang pala. Natatawa pa rin at hindi makaget over sa usapan nila ni Dexter. Talagang sekretarya niya lang ang mas nakakaintindi sa pagtingin niya para kay Andrea. Ano kaya kung kidnapin mo siya, sir, para hindi na makalaya? Nabatukan ni Jackson ang sekretarya, pero nang wala na ito sa opisina, ay natahimik lalo si Jackson. Paano kung tama nga si Dexter? Paano kung ang pagkidnap lang ang paraan para masolo niya si Andrea? Samantalang naging abala na si Andrea sa kanyang responsibilidad at sinubukang huwag nang pansinin ng Jackson na yon. Hinanda ni Andrea ang lahat. Ang budget, ang mga dokumento, at ang mga taong kailangan niya sa kanyang pangangampanya. Mas lalo siyang naging determinado na manalo ngayon sa pagkakaalam na gagawin talaga ni Jackson ang lahat para nakawin ang para sa kanya. Ang kapal din ng mukha niya para sabihan akong umalis sa politika, no? Tumigil si Helen sa pagsusuri ng dokumento para magbigay komento sa babae.
Ilang araw nang nagdaan simula nang matapos ang meeting ni Andrea, kasama si Jackson, at natuklasan ni Helen ang araw-araw na pagrereklamo ni Andrea patungkol sa lalaki. Pero isang bagay lang ang hindi maamin-amin ng sekretarya. Na-fan na siya ng Jack Rhea. Ang fanbase sila Jackson at Andrea na sikat lalo na sa TikTok. Bakit hindi mo na lang kasi siya bigyan ng chance, ma'am? Marami nang napatunayan si Sir Jackson sa buhay. At saka no girlfriend since birth din siya. And so, ibig sabihin lang yan, minsan wala talaga siyang pinaglaruan na babae. Tumaas ang sungay at kilay ni Andrea sa narinig. Pansin niyang pumapanig si Helen kay Jackson noong mga nakaraang araw pa. Kung hindi niya lang talaga kaibigan si Helen, ay maiisipan na talaga ni Andrea na isasante ang sekretarya sa paulit-ulit na pagpupuri nito sa lalaki. At saan mo naman nalaman ang patungkol sa bagay na yan? Hilaw na napangiti si Helen at nakagat ng labi. Paano niya ba sasabihin kay Andrea na galing kay Dexter ang lahat ng nalalaman niya? Magkapit-bahay lang kasi sina Dexter at Helen kung kaya't maraming oras para magtsismisan ng dalawa. Pinapangako ko sa inyo na mas pagagandahin pa natin ang ating lokalidad. Kung ano yung nasimulan ko ng mga nakaraang termino ay ipagpapatuloy ko at magdadagdag ng mga programa kagaya ng scholarship para sa mga students at allowance para sa mga magsasaka. Iyon ang mga binitiwang salita ni Andrea sa unang araw ng kanyang pangangampanya. Alam ni Andrea at buong tiwala niya sa kanyang sarili na kaya niyang gampanan ang mga pangako na yon. Last term na niya ito, kaya gagawin niya lahat para manalo at maipakita sa Jackson na yon na mali siya ng binabangga. Bumoto po tayo ng matalino at pumili ng matalino. Doon tayo sa may napatunayan at may mapapatunayan pa. Dagdag niya at binalot ng buong palakpakan ng lugar. Huwag tayong maniwala sa mga masasamang sasabihin ng ibang politiko. Huwag tayong magpasilaw sa salapi. Ilang minutong lumipas at binigyan ng pagkakataon ng mga tao na magtanong at imbes na makatanggap ng tanong na patungkol sa mga plataporma ni Andrea, ay malayo rito ang gustong malaman ng mga tao. Mayor Mapagmahal, anong masasabi mo patungkol kay Sir Jackson? Sinagot mo na po ba siya? Si Sir Jackson din ba ang tipo mo, ma'am? Kailan lang po kayo nagkakilala ni Sir Jackson? At ang malala sa lahat, kailan po ang kasal, Mayor? Pagkatapos ng eleksyon? Sinagot ni Andrea ang lahat ng mga tanong na yon at naging matapat. Nawala siyang pagtingin kay Jackson at mas lalong wala sa isip niyang magpakasal sa isang lalaki dahil sa trauma. Trauma na mismong magulang ang nagbigay sa kanya. Nasaksihan niyang araw-araw na pag-aalitan ng kanyang mga magulang at itong pinakaayaw niyang mangyari sa kanya. At nagpatuloy naman ang pangungulit ni Jackson sa babae. Maliban sa pa-flower at chocolate araw-araw, ay madalas rin itong gumawa ng video kung saan pinag-uusapan ang pagkagusto niya kay Andrea. Hanggang sa hindi na napigilan ni Andrea ang sarili at sinugod niya sa office si Jackson sa mismong office ito. Pero isang malaking kahihiyan ang sinapit ni Andrea doon. Bastos! Bastos, manyak! Yan talong mo, takpan mo, mag-bis na nga, bastos ka! Boses yun ni Andrea na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatalikod at nanginginig ang mga palad sa kaba dahil ito ang kauna-unahan na makakita siya ng lalaki na walang saplot. Hindi malimot-limot ni Andrea ang nasaksihan ng mga mata niya, ang umiigting na talong na lalaki. Well, hindi ko alam na may tao pala sa loob. At saka hindi ka ba binala ng ibang empleyado sa labas? May bahid ng ngiti sa mga labi na lalaki habang pinagmamasdan ang likuran ng babae. Naaaliw siya't hindi pa rin magawang humarap ni Andrea. Shut up! At sabihin mo, manyakas ka lang talaga. At sino naman ang nasa tamang pag-iisip na maliligo sa sariling opisina at nakahubad na lalabas? Ako? Hindi na mawari ni Andrea kung ano ang gagawin. Inaamin niya't kasalanan niya rin na nangyari. Dahil talagang pinigilan siya ng ibang mga empleyado kanina na pumasok sa office. Hindi lang siya nakinig at mas nanaig ang kagustuhang masapak ang lalaki. Nakapag-base ka na ba? Napakagat si Jackson sa mapupula nitong mga labi. Yeah, pwede ka nang humarap. Na sinunod naman ni Andrea. Walang hiyakan lalaki ka. Ang bastos mo talaga no? Gusto mo talaga nakikita yung ano mo no?
Mahinang napahalakak ang lalaki sa nangyayari. Hindi naman ine-expect ng lalaki na mangyayari ito. Madalas naman talaga siyang walang saplot habang nasa opisina kapag trip niya o hindi kaya'y bagong shower. Pero sinisigurado niya namang nakalak ang pinto. Timing lang talaga kanina na nakalimutan niyang ilak ang pinto at hindi nakapagdala ng towel sa CR. Halos mapunit na mga labi ni Jackson kakangiti. Hindi man niya nakikita ang mukha ng babae, ay sigurado siyang pulang-pula na ito sa pagkainis. Dinampot ni Jackson ang isang t-shirt at slacks at sinuot ito. Teka, wag mo nga akong lapitan. Talaga makakatikim ka na sa akin eh. Nadama ng babae na lumalapit si Jackson sa kanya, kaya mas lalo siyang nanisay sa kaba. Nang makita na may suot na ito, ay pinaulanan niya ng suntok ang lalaki sa dibdib. Sa tangkad na lalaki ay kailangan pang tumalo ni Andrea, maabot lang ang malapad nitong dibdib. Ay, yung bastos mo! Dinuhan mo yung virgin ko mga mata! Hindi naman umilag si Jackson dahil wala namang effect ang mga hampas sa kanya ng babae. May sira ka na yata sa ulo eh. Natutuwa ka pa nakita ko na yung alaga mo. At ano namang mali doon? Magiging asawa naman kita. Oy, teka! Hinubad ni Andrea ang sandals at ibinato sa lalaki. Nakailag ang lalaki at mas lalong natuwa sa nangyayari. Gandang-ganda si Jackson kay Miss Mapagmahal. Paminsan-minsan niya lang makaharap ang babae, kaya bago sa kanyang makita ito ng ganitong kalapit. Maganda at merong kutis porselana, ganun kung ilarawan si Andrea. Hindi man masyadong matangkad ay bawing-bawi naman sa kanyang alindog na kahit ngayon dama pa rin ni Jackson ang paninigas ng kanyang alaga dahil sa babae. Sinasabi mo dyan na hindi nga kita boyfriend dahil hindi mo pa ako sinasagot. At wala akong balak sagutin ka. Wala akong interes sa mga lalaki. Lalong-lalo na sa yung bastos ka. At alam na ni Jackson ang dahilan kung bakit. Na-research na ng lalaki pati patungkol sa family background ni Andrea. Hindi nagtagal si Andrea sa opisinang yun dahil asiwang-asiwa niya siya sa lalaki. Si Helen tuloy ang sumalo sa kabatripa ni Andrea. May araw din yung lalaki niyan sa akin. Pasalamat siya at hindi ko pa siya pwedeng galawin dahil araw pa ng eleksyon. Ay, makikita niya. Natatawa lang na nakinig si Helen habang binabasa ang text sa kanya ni Dexter. Dahil sa lalaki, napagalaman ni Helen ang buong nangyari sa opisina ni Jackson kung kaya tumaas ang blood pressure ni Andrea ngayon. Mabilis sa dumaan ang araw hanggang sa araw na ng eleksyon. Kabadong tunay si Andrea dahil mabigat na kalaban ng partido nila Jackson. Buo ang tiwala niya sa kanyang mga supporter pero talagang hindi may pagkakaila na sikat si Jackson sa kanilang lugar. Ma'am, panalo po si Sir Jackson sa 2 barangay. Pinagpawisan ng malamig si Andrea. At ako, wala pa tayong panalo ma'am. 2 barangay pa lang yun. 10 barangay na lang ang kulang. Hindi nakatulog si Andrea nung gabing yun kakaantay ng resulta. Nakatanggap pa nga ito ng chocolate galing kay Jackson na ibinigay lang niya sa mga nalilimos dahil sa ines para sa lalaki. At kagaya ng inaasahan, hindi na ipanalo ni Helen ang laban. 200 votes lang ang lamang na lalaki sa kanya. Hindi natanggap ni Andrea ang resulta ng eleksyon dahil kaunti lang ang natanggap niyang boto sa barangay kung saan siya lumaki. Kaya malaki ang tiwala niya na lahat ng mga tao doon ay sa kanya sumusuporta. Pagpasok ni Andrea sa opisina, ay si Jackson na nakaupo habang brief lamang ang suot ang bumuwad sa kanya. Miss Mapagmahal, congratulations! Sintu-sintu ka rin ano? Congratulations sa mukha mo! Dinaya mong botohan! What? Alam kong alam mo na maraming watcher kada barangay, kaya malabong daya... Ah! Huwag ka nang magpaliwanag pa! Magre-reklamo ako sa Comelec. There is no way na ikaw yung mananalo sa barangay na kinalakihan ko. Sigurado akong kagaguan mo to. Kumain ka na ba? Hindi yan yung pakay ko dito. Huwag nating hayaan na sirain ng politika ang relasyon natin. Tapos ng eleksyon, pwede na nating makilala ng isa't isa. In your dreams, dahil sa resulta ay mas lalo kitang hindi magugustuhan. Naiinis na nagkipit balikat ang babae. Bago tuluyang umalis, ay sandaling lumingon ang babae sabay baba ng tingin sa puting brief na lalaki. Kahit gaano pa kagandang katawan mo at kahit malaki pa yung alaga mo, hindi mo ako makukuha. Maghanap ka ng ibang babae. Galit na galit sa kanya ang babae. Sigurado si Jackson sa bagay na yon.
Nanalo man sa eleksyon, isang problema naman ang dumating kay Jackson. Hindi na siya makapagbigay ng mga regalo kay Andrea dahil hindi na ito tinatanggap ng babae. Ang mapalapit sa babae lang naman ang dahilan kung bakit nagsisipag siya sa politika. Gusto lang ni Jackson na mapansin at humanga sa kanya si Andrea. Kahit ako'y nahihirapan din sa problema mo, sir. Ano ng plano? Inayos si Jackson ang necktie at napatitig sa babasaging desk. Wala na ako ibang choice. Mukhang kailangan ko nang kausapin ng mga magulang ni Andrea. At nagkagatlabi ang lalaki bago pinal na inanunsyo sa sekretary ang plano. Ilang araw nag-breakdown si Andrea dahil sa naging resulta ng eleksyon. Sa tuwing nag-uusap sila ni Helen ay iniiwasan na rin ang dalawang pag-usapan si Jackson dahil maiinis lang si Andrea. Dapat noon ko pa ito ginawa eh. Pagtutukoy ni Andrea sa hindi pagtanggap sa mga ibinibigay sa kanya ni Jackson. Wala na ring plano si Andrea na manatili sa lugar na ito, lalo pat malaki ang tsansa na magtatagpo lang ang landas sila ng lalaking kinasusuklaman niya. Suportado ko lahat ng mga desisyon mo, ma'am. Sasagot na sana si Andrea nang madamang pandilim ng kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay at ilang oras nakatulog. Nagising si Andrea sa hindi pamilyar na lugar. Laking gulat naman ng babae nang mapansin na nakagapos ang kanyang mga kamay. Kabadong-kabado na napatayo si Andrea at hindi na alam kung saan sulok ng silid ni Lingon. Sinubukan pa nitong tawagin ng mga kasambahay pero ni Isay walang sumagot sa kanya. Kaagad din napansin ni Andrea ang isang kadenang nakakabit sa kanang paa niya. Dahilan para hindi siya literal na makalakad. Mabuti naman at gising ka na. Pinagluto kita ng makakain. Pamilyar na boses, kaya napalingon si Andrea sa pinanggalingan noon para makitang pagmumukha ng lalaking kinaiinisan niya, si Jackson. Anong ginawa mo? Nasaan ako? Bakit ako nakagapos? Pakawalan mo ako ngayon din kung ayaw mong isumbong kita sa mga pulis. Huwag ka na masyadong magreklamo, okay? Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Magluto ka na magluto. Yan naman ang hilig mo talaga, di ba? This is unbelievable. Ilang minuto ang ginugol ng dalawa para mag-usap. Inamin ni Jackson ang intensyon niya sa babae, na ang dahilan kung bakit niya dinala si Andrea sa kanyang kondo ay para gawin itong may bahay. Gustuhin man ng babae o hindi. Hindi pa talaga sapat sa iyo manalo sa eleksyon, ano? At talagang ginugulo mo pa rin ang buhay ko. Ako na nagsasabi sa Jackson. Wala sa bokabularyo ko magmahal. Galit ako sa lintik na pagmamahal na yan. Kung ganun, hayaan mo akong turuan ka kung paano magmahal. Natulala na lang si Andrea sa mga nangyayari. 2 buwan. Bigyan mo ako ng 2 buwan para turuan kang huwag matakot magmahal. Hindi na makontak ni Andrea ang sekretarya niyang si Helen, maging ang iba niyang mga kakilala dahil ni isang cellphone ay wala siya. Hindi na nakagapos sa mga paa at kamay niya ngayon, pero hindi naman siya makaalis ng bahay. Napaisip naman si Andrea, masyadong stressful ang environment sa labas. Mas lalo lang niyang dadamdamin ang pagkatalo niya. At saka wala rin siya mukhang mayaharap sa kanyang parents. Siguradong dismayado mga ito sa pagkatalo ng babae. Pero hindi niya rin kayang tanggapin agad na kailangan niyang pakisamahan si Jackson dito. Ang lalaking tumalo sa kanya sa eleksyon. Buong araw wala si Jackson sa bahay. Nakalak ang pinto at may guard pa sa labas. Pero hindi nabagot si Andrea nang mapansin na punong-puno ang fridge at nagluto ng maraming putahe. Naiyak ang babae matapos maluto lahat ng putaheng pinakapaborito niya. Dahil matagal-tagal na simula nang nakapagluto siya ng ganitong kalaya. Passion niyan tunay ang pagluluto. Kung hindi lang dahil sa kanyang mga magulang ay hindi siya lalayo sa kusina. Hanggang kailan pa ba ako rito? Bakit ba bawal akong lumabas? Gabi na nang makabalik si Jackson galing sa trabaho. Walang nagawang babae nang magnakaw ng halikan lalaki sa kanya. Lakas din ang tama mo no? Hindi nga kita mamahalin. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Kumusta ang pagluluto? Nag-enjoy ka ba? Nanlambot bahagya si Andrea sa mga tanong na yon. Para hindi masayang ang mga putahe, ay pinatikim ni Andrea mga yon kay Jackson. Humanga naman ang lalaki sa galing nitong magluto dahil talagang kakaibang lasa ng mga pagkain. I told you, mas mabuti kung piliin mong bagay na talagang gusto mo.
Umirap lang si Andrea bilang tugon at inagaw lahat ng pagkain at ibinalik sa lalagyan. Parang batang inagawan ng pagkain si Jackson nang napanguso ito. Feel na feel mo rin ang pagkain. Magluto ka na sa'yo dahil akin lahat to. Hindi naman umubra ang pagmamaldita ni Andrea ng oras na para matulog. Pati ba naman sa pagtulog dapat magkatabi tayo? Sa sofa na lang ako. Hindi siya pinansin ni Jackson at hinila lang ang babae at magkayakap silang napahiga sa malambot na kutsyon. Panay naman ang pagpupumiglas ng babae na baliwala lang dahil sa lakas ng lalaki. Alam mo bang ni minsan, hindi ako nahawakan ng kung sinong lalaki. Ikaw lang yung nangahas. Naniga si Andrea nang madama ang init ng hininga ni Jackson sa likod ng kanyang leeg. Hindi man magsalita ang lalaki, ay alam na ni Andrea na pagod ito at inaantok na. Lalo pat kapapanalo pa lang ni Jackson sa eleksyon, kaya siguradong tambak ito ng appointment at interview. Good night, Miss Mapagmahal. Hindi na nanlaban pa si Andrea dahil kahit siya napagod din sa pinagagagawa niya sa araw na ito. Nagising siyang kayaka pa rin ng lalaki, kaya napatayo siya at sinampal ang sarili sa kagagahan. Huwag ka nga manlambot sa mga lalaki, Andrea. Lahat sila'y kagaya ng ama mo at mananakit kinalaunan. Pagpapaalala ni Andrea sa sarili habang naliligo. Hindi ma-deny ni Andrea ang katotohanan na malakas nga ang dating ni Jackson. Madalas mang bastos ay dama niya na hindi naman kayang manakit ng lalaki. Pero buo ng desisyon ni Andrea. Mabubuhay at mamamatay siyang matandang dalaga. Maya-maya ay nakalimutan ni Andrea ang mag-lock, kaya't napasok ni Jackson ang CR at pareho silang nagulat sa isa't isa. Imbes na umalis, ay mas nanaig naman ang pagnanasa ni Jackson sa babae. Lalo pat naka-underwear na lang ang babae at wala pang bra na suot. Hindi na rin naintindihan ni Andrea ang sarili nang hindi man lamang siya umangal at hinayaan ng lalaki. Nadampian ng haplos ang katawan niya mula ulo hanggang paa. Nababalo ka na talaga, Andrea! Bulyaw ni Andrea at hindi na makapirmi. Wala ngang something sexual na nangyari pero masyadong intimate ang pinagsaluhan nila ni Jackson sa CR kanina. At may paungol-ungol ka pa? Sabay sampal ulit sa kabila niyang pisngi. At yumakap ka pa habang parehong basang katawan yung dalawa. Hindi naman halatang good mood kayo ngayon, sir. Sita ni Dexter kay Jackson na kahit nakatingin sa kawalan ay panay ang ngisi. Ilang oras nang nagdaan simula nang mangyari ang sa CR, pero dama pa rin ni Jackson ang mga haplos ni Andrea sa kanya. Magagawa niya kaya akong mahalin pabalik pagdating ng panahon? Si Miss Mapagmahal lang ang makakasagot niyan, sir. Dama ni Jackson ang takot ni Andrea, ang takot na mahawakan at ang takot sa pag-ibig. Kaya napaisip siya kung kaya ba niyang labanan ng trauma ng babae. Lumipas ang ilang linggo at pabalik-balik lang ang routine ni Andrea. Magluluto sa kusina at manonood ang palabas buong maghapon. Ilang beses niyang tinanong ang lalaki kung pwede ba siyang mamasyal sa labas, bagay na hindi sinang-ayunan ng lalaki. Ilang araw nagpumilit si Andrea hanggang siya na mismo ang napagod kakatanong. Anong ginagawa mo rito sa kusina? Hindi ba't may meeting kayo maya-maya? Ay bakit hindi mo na lang yun pagandaan? Pareho naka-apron sina Andrea at Jackson. Kung titignan ay aakalain silang mag-asawa na. Dumaan din iyon sa isipan ni Andrea, kaya napapukpok siya sa kanyang ulo. Nag-aalala naman lumapit si Jackson sa babae at nagtanong kung kumusta ito. Ganito talaga si Jackson. Maalag at walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ni Andrea. Habang si Andrea naman ay ubod ng suplada at parating binabara ang lalaki. Mamaya pa naman yun. At saka mas mahalaga ka kesa sa kahit anong meeting, Andrea. Akala ko ba hindi ka mahilig sa kusina at hindi mo gusto ang pagluluto? Natigil si Jackson at namungay ang mga mata saka hinarap ang babae. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Kakunti lang may alam na hindi ako mahilig magluto maliban na lang ko. Mas lalong umarko pataas ang kilay ng babae. Maliban na lang kung nag-research ka patungkol sa akin. Ibig ba sabihin niya, Nay? May gusto ka na rin sa akin? Mahinang tinadya ka ni Andrea ang lalaki at inabala na rin ang sarili sa paghiwa ng iba pang sangka. Oo, inaamin niyang inistok niya talaga ang lalaki.
Kay raming article ang kanyang nabasa para lang mas makilala ang lalaking kumidnap sa kanya. Ang swerte mo rin, oh. Lumaki ka sa isang healthy family. Napaisip din ng malalim ang lalaki dahil alam niya kung anong pinanggalingan ng pait sa boses ni Andrea. Masasabi kong swerte nga ako, kaya talagang magandang pananaw ko sa buhay mag-asawa na yan. Nanlamig ang kalamnan ni Andrea. Tunay ngang magkaiba sila ni Jackson. Hirap magkasandon dalawa kapag pag-ibig ng pinag-uusapan. Hindi ka ba natatakot? Paano kung mamamatay tao pala yung magiging asawa mo? Mamamatay tao ka ba? Umirap si Andrea na malapit na sanang maluha kung hindi lang talaga humirat si Jackson. Pero kidding aside, wala naman talagang dapat ikatakot sa pag-ibig, Andrea. Alam mo kung ano yung talaga nakakatakot? Yung isarado mong puso mo dahil sa takot na masaktan. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa napagdaanan yung mga naranasan ko. Experience is the best teacher, ika nga nila. Kaya nga bibigyan kita ng 2 buwan at sa loob ng panahon na yon, sigurado akong matututunan mo ko mahalin. Napaiwas ang tingin si Andrea at hindi na nagkomento. Maalagad gentleman si Jackson kay Andrea. Wala nang masabi pang babae. Hindi niya kailanman naramdaman na wala siyang kalayaan, kahit na literal siyang nakakulong sa bahay na ito. Paano kung tulungan kitang maghanap ng mapapangasawa mo? Yung bang kayang suklian ng pagmamahal mo? Suwestyon ni Andrea habang magkatabi silang nanonood ng palabas. Alam ko namang wala nang mas gaganda pa sa akin, kaya doon ka nga lang mahihirapan. Tama ka riyan, Andrea. Pero hindi ako sangayon sa una mong sinabi. Naggiting aso ang babae at muling napasapak sa sarili nang mapangiti siya saglit dahil sa sinabi ng lalaki. Gusto mong magkape? Umuulan pa naman sa labas. Pinakiramdaman din ng babae ang panahon. Tama ngang ibinalita kanina. Uulan nga ng malakas at mukhang babagyo pa. Buntikang humiwalay ang kaluluwa ni Andrea sa kanyang katawan nang kumidlat ng malakas. Inalam ni Jackson lahat ng patungkol kay Andrea. Wala nga yata siyang pinalampas na article kapag patungkol ito sa babae. Pero tila may bagay siyang nakaligtaan na malaman. Okay ka lang, Andrea? Ano masakit sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Napakapit lang si Andrea sa bisig ni Jackson at sinubukang huminga ng malalim bago muling ibinalik sa tenga ang magkabilang palad. May phobia o takot sa kidlat. Yan ang agarang napansin ni Jackson sa babae. Mahigpit niya itong niyakap at tila sinusuntok ang kanyang dibdib kapag lumalakas ang sigaw ng babae. Andrea, it's okay. Nandito lang ako. Kahit gaano kadaming interview ang nalagpasan ni Andrea, kailanman, hindi niya pinaalam ang patungkol sa bagay na ito. Bata pa lang siya ay mag-isa niya itong hinarap nang hindi alam ng mga magulang niya. Simply because ayaw niyang makagambala. Ni hindi nga pinakinggan ang pagsusumamo niyang itigil ng away. At sa kauna-unahang beses ay may yumakap kay Andrea habang hinaharap ang takot. Ngayon niya lang naramdaman na may karamay siya nang hindi siya hinuhusgahan. At ang taong kinaiinisan niya pa talaga. Hindi nakaimik si Andrea matapos ang eksenang yun. Nakapagpasalamat naman na siya kay Jackson pero dala niya pa rin ang utang na loob para dito. Dama niyang ligtas siya sa mga bisig ng lalaki. At iyon ang hindi niya maamin-amin. Wala kang dapat itago at ikahiya sa akin, Andrea. Takot man yan o kahit ano pa, mamaling ko rin sila ng lubos. And it hit her. Nagugustuhan na niya ang lalaki at walang kinalaman ng pagiging matalino o pagiging gwapo nito. Sadyang nakuha niya ang puso ni Andrea sa pagiging gentleman. Pero mas malalim ang takot niya na masaktan, ang magaya sa mama niyang inabuso ng kanyang papa kapag may hindi napapagkaunawaan. Paano kung kagaya rin siya ni Papa? Paano kung ngayon na siya mabait at sadyang nagpapakitang tao lang talaga? Paano kung bugbugin niya rin ako paglipas ng panahon? Iyon ang mga katanungan na hindi natakasan ni Andrea. Kinabukasan, hanggang ngayon ay makulimlim pa rin sa labas, pero hindi na ganoon kalakas ang ulan. Hindi na muna ako sisipot sa meeting. Napansin ni Andrea ang lalaki na nakasuot ng sleeveless na shirt. Naka-boxer short din naman na Superman ang design. Natawa si Andrea ng palihim. Minsan na niyang nakitang nakabrief ang lalaki at isa lang ang napansin ni Andrea. May design ng mga brief nito.
Dahil ba malakas ang ulan? Para na rin yan sa safety nyo. Hindi inamin ni Jackson ang totoo na hindi naman talaga ang masamang panahon ang dahilan kung bakit hindi siya sisipot sa meeting ngayon. Hindi niya lang talaga kayang iwan si Andrea, lalo na't nalaman niyang takot sa kidlat ang babae. Pwede bang magtanong? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit ako. Oo, sexy ako at maganda. Pero hindi lang naman ako yung babae sa mundo. Mas lalong lumapit si Jackson sa kanya at talagang umupo pa sa tabi ng babae. Nagkagatlabi ang babae dahil kitang-kita niyang umbok sa short nito. Edukada si Andrea. Alam niya na sa ganitong mga panahon ay talagang naninigas sa mga alaga ng mga lalaki. At ang pruweba, nasa harapan niya lang. Hindi naman kita nagustuhan agad. Pero nang paulit-ulit kang ikwento ni Mama, doon ako nahalina sa'yo. Niyakap ni Andrea ang sarili. Ngayon niya lang napansin na ang suot niya ay isang strapless shirt. Pero hindi na siya nahiya pa, lalo pat mas nakakahiya ang suot ng lalaki. Kilala ko ng mama mo? Paano? Politiko din siya, tama ba? Tama ka. Pero mukhang hindi mo na talaga maalala. Masyado ka pasing bata nun. Hindi mo siya tatanggapin bilang ninang mo. Halos mapatayo ng babae sa gulat. Teka lang, si Ate Cynthia ba yan? Yung tumawag sa akin masungit kaya? Ang lalaki na nagpatuloy. Kaya inalis mo sa mga gusto mong maging ninang. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Mama sa'yo. Palagi kanyang kinukwento sa akin. Napahilamos ang babae sa kanyang mukha. Mas lalo niyang napagtanto na kahit bata pa siya noon, masama na talagang ugali niya. Kaya inaral kita. Hanggang sa nalaman ko lahat ang dahilan kung bakit maraming sabi-sabi na hindi bagay sa iyo ang apelyido mo. At mas lalo kitang minahal higit pa sa inaasahan ko. Pagpapatuloy ni Jackson sa kanyang isipan. Mala prinsesa ang buhay ni Andrea sa piling ni Jackson sa loob ng 2 buwan. At sa loob ng panahon na yon ay isa lang ang hindi maamin ng babae. Mahal na rin niya si Jackson. Pero tunay nga na kapag hindi pa tamang panahon, kahit mahal niyo pang isa't isa, ay hindi pa rin ito magiging sapat. Bagaman nagmamahal ay mas nag-aalab pa rin ang takot ni Andrea na masaktan. At ayaw niyang paghintayin si Jackson na wala. Iniibig niya ito to the point na handa siyang piliin kung ano ang mas makakabuti kaysa sa sariling nararamdaman. Hindi mo man lang ba talaga nagustuhan? Sa 2 buwan na yon? Kagatlabing nag-iwas ang tingin si Andrea. Huwag kang sumuko, huwag kang bumigay. Iyon ang paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Noon pa man, pinal ng desisyon ko. Hindi ako mag-aasawa. At anong tingin mo? Ikaw lang yung gigiba sa pangako kong yon? Sa unang pagkakataon ay nakita niyang pagluha ng lalaki. Kung ganon, wala lang lahat ang pinagsaluhan nating dalawa. Ang halik at ang maging nangyari sa ating Jackson, ano ba? Pagkakamali lahat ng yon. Kung may nangyari man sa ating dalawa, kalimutan na lang natin. I can't believe this. Napapikit si Andrea sa labis sa tensyon. Mas lalo siyang nalulumo dahil daman niya ang labis sa pagkontrol ni Jackson sa sarili nito. Habang hinaharap ni Jackson ay nanumbalik ang sigaw ng kanyang ama. Ang pagmumura nito at ang pananakit nito sa kanyang ina. Kung sisigawan man siya ni Jackson ay matatanggap na niya. Pero hindi ito nangyari. Sa halip ay niyakap siya ni Jackson na mahigpit at hinalikan sa noo. Noong tagpo na yon, buong pusong tinanggap ni Jackson ang pagkasawi sa pag-ibig. Nirespeto niya ang desisyon ni Andrea at ni minsay hindi nagbitiw na masamang salita. At iyon ang mas masakit para kay Andrea dahil pinatunayan lang ni Jackson na hindi siya kagaya ng ama ni Andrea na mapag-abuso. Chef, malalim yatang iniisip mo riyan. Naalala mo na naman ba yung first love mo? Bumalik si Andrea sa kanyang ulirat nang kausapin siya ng kaibigan na isang assistant chef. Ilang taon na rin pala yung nagdaan, Britney, kay bilis ng panahon. Oo, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makausad sa lalaking minahal mo. Mahal ko, Britney. Pagtatama ni Andrea sa kanyang isipan. Sino bang hindi mahuhumaling kay Jackson? Ipinadama nito kay Andrea ang pag-ibig na akala niya hindi na niya mararanasan. Yung klase ng pagmamahal na kalmado at handang magparaya. Pero hindi ba, desisyon mo naman yon ang itulak siya palayo?
Yun lang ang sa tingin ko'y nararapat para sa amin. May trauma ako habang siya'y punong-puno ng pagmamahal. Kaya yun lang yung kaya kong gawin para sa kanya. Ang itulak siya palayo. Updated si Andrea sa mga ganap kay Jackson simula nang hindi na sila mag-usap na dalawa. Inaabangan ni Andrea lahat ng interview na lalaki at dito rin umikot ang mundo niya hanggang sa piliin niyang landas sa talagang nagpapasaya sa kanya, ang maging chef sa sarili niyang restaurant. Naging isang chef si Andrea sa sarili niyang restaurant at isa ito sa mga dinarayo ng mga taong nasa upper class. Na-feature pa sa Kapuso Mo Jessica Soho ang babae, dahilan para hangaan siya ng maraming kabataan. Higit sa lahat, isang bagay ang natutunan ni Andrea sa naging pagkatalo niya sa eleksyon. Na kapag ang bagay ay hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo'y hindi ito mapapasayo. Pero kung para sa'yo, gaano man katagal ang proseso ay magiging iyo pa rin. Ano ng plano mo ngayon, Chef? Hangaan lang mula sa malayo lang si Papa Jackson? Umirap si Andrea at malditang nagibit ng balikat. Ito naman no, selos agad. Joke lang. May babae siyang kadate ngayon at kilala ko siya. Siya yung date to marry ang hanap sa isang babae. Kaya sigurado, ito na yung pakakasalan niya. Natatawa namang minasahe ni Britney ang dibdib ni Andrea, nanunuya. Teka lang, Chef. Hayaan mo kung masahihin kita at baka mawalan ka ng hininga sa selos dyan. Bruha. Natatawang komento ni Andrea, pero sa likod ng ngiti, nakakubli ang mapait na nararamdaman. Pero ngayon ka pa ba magpapatalo, Chef? Minsan mo na siya napaibig, kaya siguradong kaya rin niyang mahalin ulit. Go lang ng go, Chef, hanggang hindi pa sila kasal. Kahit habang nasa duty, ay pinag-isipan ni Andrea ang sinabi ni Britney. May punto rin naman kasi ito, na hindi pa naman kasal si Jackson kaya may tsansa pa. Desperada na kung desperada, pero kinabukasan sa muli niyang paggising ay buo ng loob niya. Pupuntahan niya si Jackson at para mahalin siyang muli. Hindi bali nang magmukha siyang malandi sa harap ng lalaki. Excuse me, sino ka? Bakit ka nandito? Napawi ang ngiti ni Andrea nang humarang sa kanyang magandang babae na kasing tangkad niya lang. Kung hindi si Andrea nagkakamali, ay kaharap niya ngayon ang rumored girlfriend ni Jackson. Hindi nagpatalo si Andrea at umarko rin ang kanyang kilay pataas. At sino ka naman? Hindi ko yung hinahanap ko. Gusto ko lang makausap si Jackson. Nagpa-appointment ka na ba? Kung wala pa, magpa-schedule ka muna. Hindi naman nandito si Andrea para makipag-business meeting kay Jackson o magtanong ng patungkol sa politika. Nandito siya para suyuin ng lalaki. Hindi ba't ikaw yung sekretary ni Jackson? Busy bang boss mo ngayon? Sinadya ni Andrea na insultuhin ang ganoon ng babae. Nakipagtagisan ito sa pagsuyod ng tingin mula ulo hanggang paa ni Rhea. Maganda nga si Rhea. Morena, kulot ang buhok at may magandang kurba ng pangangatawan. Pero alam din ni Andrea na mas maganda siya sa babae. Mas minahal din noon, pagmamayabang pa ni Andrea sa kanyang isipan. Excuse me, hindi mo ba ako kilala? Well, hayaan mo akong magpakilala. Ako lang naman si Rhea Vasquez, ang nililigawan ng boss sa sinasabi mo. Secretary, future asawa ka mo. Hindi ito pinansin ni Andrea at binanggaan ng braso. Pumasok si Andrea sa opisina ni Jackson at nang magtagpo mga mata nila ng lalaki, ay doon lang siya namanhid. Pinagandaan niya ng ilang araw ang pagtatagpong ito. Ilang script ang ginawa niya. Subalit ngayong nasa aktual na siya, ay wala nang mahanap na salita si Andrea. Wala pa ring pinagbabago si Jackson sa personal. Makisig at ubod pa rin ang gwapo nito. Kung may nagbago man, ito ay ang gupit ng kanyang buhok. Nagbumukhang Koreano na ang lalaki sa buhok nito. Miss Mapagmahal, anong may paglilingkod ko sa'yo? Sabay ngiti na lalaki. Sumali naman si Rhea sa eksena na akmang papaalisin si Andrea nang pinigilan siya ni Jackson. Maiwan mo muna kami, Rhea. May pag-uusapan lang kami. Magkita na lang tayo mamaya. Same coffee shop. Girlfriend mo? Napaawang ang mga labi ni Jackson sa narinig. Hindi sinagot ang tanong na babae at sumandal lang sa swivel chair. Ilan taon na rin ang nagdaan, Andrea. May gusto ka bang sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula nang hindi tayo mag-usap.
Palagi ko nang inaalam lahat ng kaganapan sa buhay mo. Tutal, hindi ka pa naman kasal. Bumalik ka sa akin. Mahalin mo ko ulit, Jackson. Halos mabingi na si Andrea sa malakas sa pagtibok ng kanyang puso. Narinig niya ang sariling mga sinabi at kahit siya'y nalula rin. Pero wala nang atrasan to. Bis mapagmahal, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Matagal na tayong tapos at alam mo yan. Ikaw ang kusang lumayo sa akin, may rason ako kaya ako nagawa ang bagay na yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masusunod ang gusto mo. Hindi ako laruan lang, Andrea, na pwede mong angkinin anumang oras. Ilang minutong nagtagisan ng tingin ng dalawa habang may kanya-kanyang pananaw. I'm sorry. Alam kong hindi talaga sapat ang humingi lang ng tawad. Nasaktan kita. Sinira mo ko, hindi lang sinaktan. Alam mo yung dahilan ko. Hindi ko ginustong makuha lahat ng trauma na pinamana ng mga magulang ko sa akin. Hindi na napigilan pan sarili. Naging emosyonal ang babae sa harap ni Jackson at hirap nang makita ng maayos ang paligid. Pero wala akong ginawang masama para ipasa mo sa akin ang trauma, Andrea. Napahingang malalim si Andrea. Minahal kita, oo, alam mo yan. Pero matapos ng lahat, nawala na rin ako ng pag-asa sa lintik na pagmamahal na yan. Jackson, sorry. Kahit ako, hindi na rin gustong sumeryoso ng babae. For Pete's sake, ako ang sumulo lahat ng trauma mo. And daw ako nang hindi kaya magtiwala ng ibang tao. Humagulgol ng malakas si Andrea at nasapo ang noo nang mahilo sa nangyayari. Namumula na rin ang mga mata ni Jackson na nakatingin lang sa kabilang bahagi ng silid. Hindi gustong matanaw ang estado ni Andrea. Sa gitna ng nakakalunod na tensyon, isang bata naman ang lumapit kay Jackson at tinawag ang lalaki na daddy. Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa nasaksihan. Daddy, kanina pa po kita hinihintay. Miss na po kita. Muling nagkatinginan sina Jackson at Andrea. Hindi naman mangmang si Andrea sa nangyayari. Hindi rin naman imposibleng magkaanak si Jackson sa ibang babae. Kahit aminin man itong, takot na siyang magmahal. Anak mo bang batang yan? Umigting ang panga ni Jackson at kinarga ang batang babae na hawig ni Jackson. Hindi umimik at nilagpasan ng babae. Naiwan si Andrea sa silid at mas lalong lumakas ang iyak. Naiintindihan ko rin ang ibig sabihin ni Sir Jackson, Chef. Nakinig lang si Andrea sa sinabi ng babae. Walang masyadong customer kaya nagkaroon ng vacant time ang dalawa na mag-usap. May anak na rin siya, Brittany. Pero nililigawan pa lang, yun ang nakalap mong impormasyon, di ba? Ang tanong, handa ka bang maging stepmom kung sakasakali? Nang walang pag-alinlangan ay sumagot si Andrea. Okay lang sa akin, Brittany. Tanggap ko kahit may anak na siya. Tanggap kong buong siya. Basta ba magkabalikan lang kami, sapat na sa akin. Ay, mahal na mahal mo na nga si Sir Jackson. Ipaglaban mong pagmamahal na yan, Chef. Katakataka lang na wala siyang mahanap na impormasyon sa anak ni Jackson na babae. Marami na rin siyang napagtanungan at isa lang ang sinasagot ng mga ito. Na single pa rin si Jackson at walang anak. But knowing Jackson, alam ni Andrea na maraming bagay na tinatago si Jackson sa publiko. Nababaliw ka na ba, Chef? Gusto mong maghanap ako ng kikidnap kay Sir Jackson? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Andrea na patahimikin si Brittany dahil nasa pribadong office naman sila. Pero Chef, seryoso ka ba? Lasing ka ba? Hindi ako nagbibiro. Sa'yo ko lahat sinasabi lahat ng to dahil nagtitiwala ako sa'yo. Pero hindi magiging madali ang plano mo. Alam ko, pero may plan B naman ako kung hindi mo tatanggapin ang plano ko. Sayang, trip to Hawaii pa naman sana ang bayad. Pumalakpak naman si Brittany at agarang napamasahe kay Andrea. Ito naman, masyado ka naman seryoso. Siyempre, kaya kong gawin ang pinapautos mo, ma'am. Kailan niyo ba gustong magsimula, Chef? Malalim na bumuntong hininga si Andrea. Ngayong araw. Ilang oras ang dumaan at laking tuwa na lamang ni Andrea at umayon sa kanyang panahon. Nadala ng kanyang mga tauhan si Jackson sa isang bakanting bahay at doon na patungo si Andrea ngayon. Naka-blindfold si Jackson nang lapitan siya ni Andrea. Alam kong ikaw yan, Andrea. Ganyan ka na ba kahibang para umabot sa ganitong sitwasyon? Marami pa akong trabahong kailangan tapusin at alam mo yan. Well, patapos naman ang term mo. At saka wala rin namang masyadong ganap dahil malayo pang eleksyon.
Umigting ang panga ni Jackson sa narinig. Ikaw din na nagturo sa akin o nito, Jackson, na kung hindi mo makuha sa simpleng pakiusap, kidnapin mo. Nagtago naman ng ngiti si Jackson sa narinig dahil ang totoo'y alam niya nang mangyayari ito. At oo, gustong-gusto ni Jackson ang nangyayari. Hindi kailanman kumupas ang pagmamahal ni Jackson para kay Andrea. Totoo ngang wala na siyang interes sa pagmamahal. Yun ay kung ibang babae ang pag-uusapan. Pero kapag patungkol na kay Andrea, kahit na nasaktan siya ng labis sa naging nakaraan nila, hindi niya pa rin magawang kalimutan ang babae. Sa lahat ng achievement ay naroon siya. Nang magtapos ito sa culinary at nang makapagtayo ng sariling restaurant. Alalang-alala pa nga ni Jackson ang naging kahibangan niya noon. Humingi siya ng pabor sa kanyang kapatid na maging assistant chef ni Andrea, si Brittany. Hay nako, hindi ko talaga alam kung bakit pinapahirapan mo lang ang sarili mo gayong mahal mo pa pala. Hirap na tuloy ang tao kung paano ka kikidnapin. Sabi ni Brittany at natutup ang sariling bibig nang mabunyag ang isang bagay. Anong sabi mo? Kidnapin? Ako? Wala baka nagkamali ka lang ng narinig. Then, wala kang 50,000 allowance para ngayong buwan. Kagad namang napahamak si Brittany sa kanyang pinsan at mariing napapikit. Ay sige na nga, sasabihin ko na lahat ang plano ni Andrea sa'yo. Aliw na aliw si Jackson habang inaalala ang usapan nilang iyon ni Brittany. Bumalik si Jackson sa realidad kung saan kaharap niyang babaeng kumidnap sa kanya. Akala mo ba makukuha mo ako muli sa ginagawa mo ito? Kung may plano si Andrea ay may plano rin si Jackson. Kagaya ni Jackson ay gusto niya rin makipagbalikan sa babae. Pero bago ang lahat, gusto niya munang asarin si Andrea. Oo. Dahil nagawa ni Jackson noon na kunin ang loob ni Andrea sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya para sa babae ay kaya niya rin iyong higitan. Sisiguraduhin ko na sa loob ng 2 buwan ay babalik rin ang loob mo sa akin. Mamahalin mo rin ako pabalik. At sisiguraduhin ko yan, Jackson. Hindi pwedeng makalabas si Jackson sa bahay. Bantay sarado ito lalo na kapag wala si Andrea. Hindi na rin pwedeng gumamit ng cellphone. Bagay na siya namang ikinatuwa ni Jackson. Kung sa tingin ni Andrea ay nabiglat na sa kanyang lalaki, para kay Jackson ay isang biyayang makasama ng matagal ang babae. Handa ako maging stepmom ng anak mo, Jackson. Kung sakaling ng anak mong cute na bata na yon. Napainom na maraming kape si Jackson at napangiti. Of course, hindi naman niya anak ang batang tinutukoy ni Andrea. Pamangkin niya kung kaya't medyo magkamukha sila ng bata. Stepmom, payag ba ako? Wala ka ng choice ano? Papakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Jackson smirked. Walang kaalam-alam si Andrea na iisa lang sila ng goal ni Jackson. Ang mapakasalan ang isa't isa. Agresibong hinalikan ni Andrea ang lalaki at ginawa ang lahat para mapainit ang katawan ni Jackson. Kung saan-saan dumapo ang kamay ng babae hanggang sa napunta ito sa boxer ni Jackson. Hindi naman tumutol ang lalaki, bagkus ay tinapatan pang bawat kilos ni Andrea. May nangyari nung gabing yun. Nagising si Andrea sa bisig ng mga lalaki at siya lang din mismo ang nagulat sa nangyari. Akala niya'y iiwasan siya ni Jackson kagabi at pagsasalitaan ng hindi maganda. Maagang nag-shower ang babae at ipinagluto ng masasarap na pagkain si Jackson. Hindi siya maaring makontento. Hindi porket may nangyari sa kanila ni Jackson ay mahal na siya nito. Good morning. Para sa iyo lahat ng to. Kumusta ang tulog? Tahimik na umupo si Jackson. Magkaharap lang sila ni Andrea at tanging lamesa lang ang pagitan ng dalawa. Baka hinahanap na ako ni Jillian. Nabilaukan si Andrea sa narinig, handang magpakitang gilas. Kung gusto mo, daling ko siya dito para magkita ulit kayo at para rin makilala namin ang isa't isa. Hindi kanya matatanggap noon bilang stepmother. Naiintindihan ko naman ang bagay na yan. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matatapatan ng tunay na ina niya. Tumangot ang lalaki sa naririnig. Malapit nang sumabog sa pagkaaliw. Pero handa naman ako maghintay. Hanggang sa pareho na kayong maging handa na tanggapin ako, hindi ko gusto ang lasa ng pagkain. Agaran tumayo si Andrea. May iba pa naman ako niluto riyan. Sabi ni Brittany, paborito mo ngayon ng paksiw na isda. Nanatili sa ere ang sandok na may biglang pinagtaka si Andrea. Teka,
Paano nalaman ni Britney ang patungkol sa paboritong ulam ni Jackson? Matapos pagplanuhan ang patungkol sa pagkidnap, ay nasabi rin ni Britney ang patungkol sa paboritong ulam ni Jackson. Halata pang ang grabing pag-alala ni Britney na animoy kadugo niyang lalaking kikidnapin. Baka magaling lang talagang kumalap ng impormasyon si Britney. Sambit na lamang ni Andrea. At paghahanda na rin kita ng dessert, hindi ba't macaroni salad ang gusto mo? Umawang ulit ang mga labi ni Andrea nang maalala na galing din kay Britney ang impormasyon na yon. You know all of this, ha? Napakagat ang babae sa sarili niyang kuko. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Andrea na hindi niya kayang baliwalain. Ngayon lang naging kakaiba si Britney sa kanya. Muling naalala ni Andrea ang biglaang pagsulpot ni Britney nung katatayo pa lamang ng restaurant at kay dami ng alam ng babae patungkol kay Andrea. One time, tinawagan ni Andrea si Britney gamit ang cellphone ni Jackson at tama nga siya ng mga hinala. Ano na naman, insan? Akala ko ba hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone? Ano na naman kailangan mo? Inaasahan, may nagulat pa rin si Andrea sa nalaman. Hello? Anong trip na naman to, Jackson? Aaminin ko na talaga kay Andrea lahat ang nagkita kami. Patagal na akong minumulto ng mga pinugutos mo sa akin eh. Tumikim si Andrea at pinatatagan loob. Hindi na kailangan, Britney. Chef? Hindi na rin pinatagal pa ni Andrea at agad na kinausap si Jackson patungkol sa bagay na ito. At hindi naman nagsinungaling ang lalaki. Inamin niya kay Andrea lahat ng inutos niya kay Britney. So, ano to? Ano tong pagpapanggap mo na parang wala kang alam sa nangyayari? Na parang ni minsan hindi mo inalamang nangyayari sa buhay ko. Dahil ayokong biglain ka, Andrea. Nung nakamit mo ng pangarap mo maging chef ay wala pa rin akong lakas sa loob na kausapin ka. Kaya nakiusap ako kay Britney para may makasama ka. Nadama ni Andrea ang pagpatak ng sariling luha habang nakikinig sa explanations ng lalaki. Kaya ganun na lang ang saya ko na malaman ko galing kay Britney na mahal mo pa rin pala ako. Masuyong hinawakan ng lalaki ang magkabilang pisngi ni Andrea. At ang dahilan kung bakit umaakto akong walang alam sa mga plano mo ay dahil gusto kong hayaan ka sa mga gusto mong mangyari. Gusto mong kidnapin ako? Then, hinayaan kita. All for you, Andrea. Hinawakan din ng babae ang mga kamay ng lalaki at malalim na napabuntong hininga. Pero talaga bang magiging stepmom ako? Sino yung mama ng batang nun? Kilala ko ba siya? Natawa si Jackson at agad na payakap sa babae. Hindi ko anak ang batang yun. Pamangkin ko yun na maagang naulila kung kaya't palagi bumibisita sa office para malibang. Ewan, at parang nabunutan ng tinig si Andrea sa dibdib. Wala akong balak na magkaanak, Andrea. Pero kung galing sa atin, sa'yo, gustuin ko talaga ng labis. Mahinang napasuntok si Andrea sa dibdib ni Jackson nang kiligin sa narinig. Baliw. Kung hindi anak namin ni Miss Mapagmahal ay wag na lang. Naging magaan ang buhay para kina Andrea at Jackson simula nang masinsinan silang nag-usap. Suot ni Andrea ang uniforme ng isang chef habang yumakap naman mula sa likuran niya si Jackson. Kinilig ang ibang kusinero sa nakita, lalo na't kilalang kilala rin nila si Jackson bilang matagumpay na politiko na hindi kailanman natalo sa lahat ng posisyon na tinakbuhan. I am so happy. Nang Miss Mapagmahal ko ay hindi na binabalot ang pait ang puso at ginagawa pang bagay na talagang gusto niya. I'm so proud of you, my beautiful chef. Nagngiting aso lang si Andrea. Alam mo, isa rin yan sa mga realization ko. Mabuti na lang talaga tatalo ako nung ikaw yung nakalaban ko. Naging dahilan yun para mahalin kita, palayo sa'yo, at muling magkita ng maayos ang lahat. Basta tandaan mo lang palagi na kahit anong kahinaan pa yan, basta galing sa'yo, malugod kong yayakapin. Kakampi mo ko. Napasobra ng pagkagat ni Andrea sa sariling labi dahil sa sobrang kilig. Teka nga lang, tapusin ko lang to. Marami ring nakakakita sa ginagawa natin, nakakahiya. Imbes sa sundin ay mas lalong idinikit ni Jackson ang katawan sa babae at inamoy-amoy ito. Wala nang pakialam sa paligid. Kakaiba pala talaga kapag pagmamahal na ang gumawa ng paraan para mas lalong mapatibay ang dalawang pusong nagmamahal. Paghiwalayin man kayo ng tadhana, ay darating ang araw na madadaman yung pareho na tamang panahon na. Tamang panahon para magtiwala ng lubos. At tamang panahon para magmahal muli. Pwede bang makadistorbo kahit konti?
Alalahanin lang po sana natin na nandito tayo para magtrabaho at hindi magharutan. Sumali sa eksena si Britney at nangaasar na binalingan sina Andrea at Jackson na hanggang ngayon ay magkayakap pa rin. Sa wakas na nagkabalikan na rin kayo, ako yung nai-stress sa inyo noon eh. Aliw na aliw naman sina Andrea at Jackson at natatawang pinaalis si Britney. Mukhang kailan ko nang ibigay kay Britney ang trip to Hawaii na pangako ko sa kanya. Hinalikan muna ni Jackson si Andrea bago nagsalita. Deserve niya rin ng bonus sa pagsunod sa lahat ng utos ko at sa pagbabantay niya sa'yo. Bibigyan ko siya ng 100,000 pesos. Pinikit ni Andrea mga mata at ngayon lang nadama na bagay sa kanyang-kanyang apelido. Ngayon nakapiling niya lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. Miss Andrea mapagmahal, nagmamahal, at minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!